kang pinatawad. Dahil kayong pinatuwid na, umaarte kang matuwid, yung po sinasabi ng Biblia naman. Amen? Binasa mo sa atin ni Sister Abby yung kanina. Palakpakan mo natin ang Lord. Praise God. So, paano nangyari yung resurrection? Nabuhay ang Panginoon mo. So, huwag ka nang maging downhearted. Kasi, ang sumunod, may bago kang buhay. New life and living hope. Yung marami pong hope, nakakamatay. Ito, may hope na nakakamatay, di po ba? Isang pakete lang nun, emphysema, babagsakan mo kapatid. Pero ito siya, hindi po itong killing hope. This is a living hope. 1 Peter 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ulitin ko, then, exclamation point. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us born again, new birth into a living hope. Through what? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Paano daw nangyari yung becoming born again and receiving a living hope? Sa pamamagitan po. Ang reason, resurrection ni Lord Jesus Christ. Nabuhay yung Panginoon, sinaselebrate natin ngayon. May reason ka, bakit? May bago kang buhay. Born again ka na. Hindi na dati yung buhay mo. Mga dati, wala na. Position din po ito, kapatid. Your position, you're a new creature. Bago ka na. Ang sabi rito, if anyone is in Christ, kay Christ na po ba tayo? Amen. Ang sabi doon, you are a new creation. Sabi noon, yung position mo, the old has gone, the new has come. Amen? All things are passed away, new things comes. New things come. Nasa iyo na yun. May bago ka na. Bago na ang isip mo. Bago na yung puso mo. Bago na yung buhay mo. Paano nangyari? Dahil po sa resurrection ng Panginoong Jesus. 1 Corinthians 15:20 to 22 and 23. Bago tayo pumunta rito, bigyan ko lang ng puwang yung pagiging born again natin. Amen? Ito po, ang born again po, hindi religion. It's a relationship. The day we have a relationship with God, bago po yan lahat. Bago na ngayon ang buhay mo, bago na pananaw mo sa trabaho mo, bago na pananaw mo sa pamilya mo, bago na pananaw mo pagiging teenager. Nakapokus sa Panginoon. At yun ay ibibigay sa inyo ng pag-asa na yun na maganda kinabukasan. Ang maganda po nun, hindi lang yung dito, future natin on earth. Meron pong future in heaven. Sabi rito sa verse 20, but the fact is that Christ has been raised from the dead. He has become the first of a great harvest of those who will be raised to life again. That's our living hope. Amen? Na tayo po'y mabubuhay na muli. Meron buhay na walang hanggan uli. At nangyari po yun. Ang firstborn ay si Lord Jesus Christ. Verse 22, everyone dies because of all of us are related to, sino po ang ating ninuno? Adam. Because Adam sinned and the wages of sin is death. Siya po'y namatay at sabi lahat tayo mamamatay because of the first man or the first Adam. But all who are related to Christ. May relationship po ba kayo kay Christ? Amen. Those who have relationship with Christ, the other man will be given what? New life. But there is an order to this resurrection. Christ was raised first, then when Christ comes back, all His people will be what? Raised. Yung mga ninuno niyo na tumanggap sa Panginoon, mabubuhay din muli yun. Makikita ko uli yung lola ko. Bakit to? Tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Merong grand reunion na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon, sa rapture of the church. And it will happen soon. I will not tell you that the date. It's not 2012. Amen? Pwede 2012. Pero hindi po. Pwede mamaya. Pwede ngayon. Pwede ngayong oras na ito. Kapag nagpipreach ako, nawala kayo lahat. Ako lang nandito. Malaking problema po yun. Di po ba? Asan sila? Di po ba malaking problema yun? But praise God. Because of the resurrection, pag tumunog ang trompeta, sa pagtunog ng trompeta, sa pagkisap ng mata, sabi po ng Biblia, tayo po lahat ay mag-change, will be changed from this corruptible body into corruptible body. That's a living hope. At tayo po yung po mga patay will resurrect. At yung mga buhay, magpapalit ng katawan into immortal bodies. And we will meet Christ in heaven.
Amen? Mid-heaven. Amen? That's when Christ comes back, all His people will be praised. Yung po living hope. Blessed hope po ang tawag doon. We have a blessed hope. Amen? Yun po yung magtulak sa atin. Dapat po, Christian, may mindset po tayo ng eternity. Ano po yung mindset na eternity? Nabasa po ito nung last time lang doon sa newsletter ni Rick Warren. Sabi niya, teach your people to have a mindset of eternity. Nang buhay sa mundo, hindi lang din sa mundong ito. Na mas pahalaga nila yung eternity. Amen? Na yung eternity ang magiging magtutulak sa mga tao sa church na gumawa ng maayos sa mundong ito dahil they're looking forward sa coming ni Christ at sa pag-spend mo ng eternity with Christ. Kaya magiging maayos yung buhay mo rito. Magiging maayos yung pagtatrabaho mo. Magiging maayos ang lahat sa buhay mo kasi you are looking forward to that blessed hope. Kapatid, kung lagi tayo nakapokus sa blessed hope, sabi sa Colossians 3, set your mind on things above, not on things on earth. Yung Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord. Madali pong gawin yun because naka-mindset mo, you're serving yung master mo na i-meet mo sa eternity, makakasama mo eternity, nakasama mo na ngayon. Amen, church? Amen. But that will happen. Why? Because there is a resurrection. Kasama yan sa salvation. Amen? Ang tawag po dyan ay, ng process ng salvation is the glorification of the body. We are justified, we are being sanctified today. Proseso po ngayon yung sa present, nililinis at binabago tayo ng Panginoon. But when Christ comes, on that day, sabi ron, they will see Christ as He is, and they will see us as Christ is. Sabi ganon, sabi ni John, and we'll be changed from sanctification to glorification. We will be in the glorified state, glorified body. So looking forward tayo sa glorification ng Panginoon. Yung body natin will be glorified. Amen? Together with our Lord Jesus Christ. We'll spend it with Him in eternity. So while on earth, we will receive also healing. Kasama yun sa salvation. Kaya this church believes in healing. Marami pong ibang mga Christian na, sorry to say, na yun daw healing, tapos na. Nung nagsara po daw sinara yung 66 books, amen, nagsis daw yung healing ng Panginoon. Parang hindi po ako naniniwala doon. Kasi hindi naman po sinara yung Book of Acts. Yung Book of Acts po, ituloy. Yung early church history, nangyayari po hanggang ngayon. Amen? Kaya yung healing po na nangyari dun sa Book of Acts, sa chapter 3, chapter 5 ng Book of Acts, nangyari pa dun sa mga sumunod, eh kaya pa rin ang mangyari ngayon. At na-experience natin, maraming gumagaling sa atin, amen? Amen. Pinagagaling ng Panginoon, yung buhay mo nga pinagaling, inayos yung buhay mo eh. Pinakamaganda ng healing yun, yung change life. At marami pa ho, at nakikita natin, at marami ho kami nakita na mga naayos po yung mga pilay na kalakad. Mga biniho, nakakita. Ano yun po yun? Mga biniho na kanilig. Mga pulat. Sa ministry ho ng pastor namin dati, ito po, nakasama kami doon, kami yung tagakanta doon eh. Taga-salo, pag siya po yung nagpe-pray. Amen? Nakita ko namin ang pagpapagaling ng Panginoon. Amen? At na-experience din natin, maraming gumagaling sa atin. Magte-text, thank you sa prayer. Amen? Pinagaling na kami sa ganitong sa cancer, pinagaling kami dito sa ulcer. Marami po at panalangin ko, marami pang kagalingan ang bigay sa inyo. Kasi po bakit? Buhay po ang Panginoon natin. We are serving a living God. Acts 4:10, sabi rito ng mga apostles, let me clearly state to you and to all the people of Israel that He was healed in the name of and power of Jesus Christ from Nazareth. That the man you crucified. Sabi niya ito sa mga Pharisees, the man you crucified, but whom God raised from the dead, in that name, this person is healed. Pinagaling itong taong ito. Ano po ang sitwasyon? Walking and living and praising God. Sa araw po, sabi niya, silver and gold have I none, but what I have, I give to you. Naging controversy po yun. Amen? Dahil sa controversy yun, nagkaroon po sa korte ng mga Pharisees. Nasabi niya, bakit gumaling ang taong ito? Dahil sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus na pinako niyo sa krus, pero binuhay ng Panginoon. Binuhay ng Diyos Ama.
Kapatid, bakit may healing ngayon?